Naririnig po ako. Yeah, you're good. Yes, yes ma'am. Yes, Jason. Yes ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po ma'am ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung papasahan niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite and condemn kay Bernie Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo ma'am, nakikita niyo po ba that there's a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na papayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin, sagdan natin sila sa ilang debate, hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleika Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagtadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file niyo lahat ng kaso na yan. Yes. Ma'am, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Kasi parang sila ma'am, hindi na po maiwasan. Nababasa po natin sa mga social media accounts na nagpapalabas, galit na galit po sila sa nangyayari. Dahil po ang nababaliktad na po daw, ang isang convicted, yun yung nag-cite and condemn sa isang abogado na isang regular o ordinaryong empleyado lang ng gobyerno na nais lang na magtrabaho. Then sa isang hearing din, parang mas kinukundin pa yung may ginawa against criminality and drugs. Instead, ang i-condemn is yung mga turugista. Oo, sa totoo, yun din ang sagot ko kanina, no? Sabi ko, nahihiya ako para sa Pilipinas kasi ganito yung nakikita natin sa House of Representatives natin. And naiintindihan ko yung galit ng mga tao kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung gusto nila makita sa ating mga members ng House of Representatives. Alam nyo, sabi na rin sa akin si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, at this point, nahihiya ako na member ako ng 19th Congress. Meron ng isang congressman, isa lang yon. Pero, di ba, as a speaker, hindi ka rin ba mahihiya at mag-isip na meron kang member na nahihiya na member siya ng House of Representatives? So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya eh. Jason. Yes ma'am, last question na lang po. For the upcoming 2025 elections, marami po ang mga tatakbuli bilang mga kongresista. Ano po yung paalala po natin sa mga kababayan po natin, especially sa nangyayari ngayon, sa gitna na nangyayari sa House of Representatives? Yes, unang-una, wag sila magpadala sa vote buying. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda, nakatago na sa pangalang AIX, nakatago siya sa pangalang AKAP, nakatago siya sa pangalang tupad. So, unang-una, pera nyo yan ng bayan, tanggapin nyo yan, hanapin nyo ang buong amount doon sa voucher kung ano dapat ang tanggap ninyo. Huwag kayong magpadala sa vote buying. Kasi we will end up in an embarrassing situation na nanonood sa atin ang mga ibang bansa kasi ganito ang nangyayari sa House of Representatives natin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa mga promises ng mga politiko. Tingnan nyo kung ano yung kanyang track record. Kasi ang promise ay hindi pa nangyayari. Sa susunod pa yan. That is a future event. Pero tingnan nyo ang past nung politiko na yan, ano bang nagawa niya, ano bang nabigay niya, ano ba ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay. And pangatlo, ako galing ako sa political dynasty ha, hindi ko inaano yan, obvious naman yan, pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto ninyo. Pag-isipan ninyo kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Okay? Okay ka na, Jason? Kayo? Salamat ma'am. Okay, next question, Dempsey, Philippine Daily Inquirer.
Hi, Ma'am Rini. You mentioned a while ago about parang tinatamad lang talaga kayo magpunta ng Supreme Court to challenge the hearings. Tama po ba? Na parang ganun yung sitwasyon ngayon. And Yes. discuss talaga, ma'am, na may parang gagawin kayo sa legal remedy or to go to Supreme Court to challenge this. I mean, what would possibly prompt you to go there already? I mean, hindi pa ba enough na seeing what's happening right now for you to go to Supreme Court? I mean, di ba parang you mentioned na nga na parang, I mean, from the questions earlier, sinasabi na parang napapersecute ng araw, won't those be enough reasons for you to go to Supreme Court already and to challenge it? I mean, if you're not going to attend, why not just challenge it to the Supreme Court then? Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kanina natatamad. Hindi pa ako fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina, kami ni Rich na forum shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi, parang, yes, tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro ma'am, follow-up. I mean, what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang, as mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na pag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung para magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that would prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon. Diba? Dinidetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang. Kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms. Pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So, let them be na magbantay sa akin. So, you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So, siguro, harm to the safety and security of OVP personnel? Yan lang ang maisip ko ngayon top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, diba? From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay pa. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Totoo naman. Okay, thank you, MC. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Kat, are you there? Good evening, Vice President. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle power, something like that, and you mentioned na sa susunod na press conference na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano dito, ma'am? Sit in. Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi, mamimension ko yung pangalan ng First Lady doon sa mga sinasabi sa hearing. And, alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, kung makita niyo doon sa loob, if you're allowed to visit
Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw because I'm waiting for them to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa eh. Para sa akin kulang pa. So I'm waiting for them to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa... Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung kinakasakutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about the lobes na sinasabi. Sorry ma'am, the lopes? Envelopes? Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayoko naman. I'm waiting for them na umabot sila doon. Ayun kasi tinigilan nila yung envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin, nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting for them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Okay, ma'am, may we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings. Student interview, ma'am. Whether resident. Yeah. So, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Eh, kukunti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso. Tapos, kukunti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino. Sorry, sandali lang ha. Hindi mo exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Ms. Kat. Glenn Hueco, DC Dolby, Jimmy Superadio. Glenn, pasok. Hi, Vivi, mayang gabi. Magtanong ko lang po sana kung plano niyo po mag-stay dyan until New Year. Makikipag-usap po ba kayo sa liderato ng Kamara, Vivi? Kasi parang kanina naglabas kasi ng statement na parang nilalabag nyo na yung protocol po nila. Thank you, ma'am. Oh yeah, yes. Actually, pinuntahan ako dito ng Sergeant at Arms. Kanina, nakipag-meeting siya sa akin. We sat down and we talked and then he leave. And no, I will not leave. Sabi niya, I need to do my job. You need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bubuhatin mo ako palabas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. I will just escort you out. And then sabi ko sa kanya, I will escort you out of this office. Sabi ko sa kanya. And then he said, again, you need to leave. Ulit-ulit 100 times. He said, you need to leave. And then I said, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No? Yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap. Huwag tayo yung mag-usap dito kasi gusto mo akong paalisin. You want to escort me out. I want to escort you out. So meron tayong kumbaga impasse dito. Sabi ko, yung boss mo congressman, yung may-ari ng opisina na ito, congressman. Hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. They are both above our pay grade. So yes, pinapaalis nila ako. But no, sabi ko, kausapin niyo si Congressman Pulong Duterte. Thank you, ma'am. And then I told him as well, sabi ko, sir, dagdag ko lang, I told him as well, sabi ko, sir, alam mo, kami sa Office of the Vice President, sa opisina namin, meron talaga kaming guide for austerity measures kung ano yung dapat gawin to save government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead, kasi meron naman ako dalang flashlight, tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin nyo lang yung kuryente. I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kailangan nyo ikat yung tubig. Kat nyo lang yung tubig. Wala namang problema yon. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami magsasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun eh. But
apparently, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So okay lang yun, doesn't matter. This is one thing na we have to give to the House of Representatives. I-recognize yung kanilang austerity measures, pagtay ng kuryente at ng tubig. But actually, marami akong suggestions sa Speaker of the House to improve his compound. Mayroon akong mga suggestions. But yes, baka pagbalik niya sa Lunes, ako na yung speaker dito. VP Speaker na tawag ninyong lahat sa akin. Bumalik na siya. Patay. I understand, nasa summer ba siya? Summer ba yun? Sabi sa akin kanina. Meron na naman siyang mga vote buying activities Vote doon sa buying? summer. Astig ka talaga, BP. Okay ka na, sir. JC, tawagin mo ako VP Speaker sa man. Thank you, ma'am. Thank you. Next question, Kuya Henry, Uri, DZRH, are you still there? Kuya Henry? Oh, wala na. Okay, next, Lanes Kapandi, GMA News Online. Nasel? Nasel? Wala na. Okay, next question, Miss Jen. JC, ano oras tayo? Ma'am, last two questions. 7:30. Last question. Okay, thank you. Miss Jen, UNTV. 15 po, VP. Yes po. Ako. VP, tanong ko lang po, what do you think would stop all these simili attacks against you po? Hindi na ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una hindi ko actually naiintindihan, pero noong bumisita ako kay former Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya, and siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number one in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na yan titigil hanggang sa election day ng 2028. In fact, yan yung concern ko, ma'am. Kasi I will be viable for the next 4 presidential elections. And my fear is hindi siya titigil for the next 4 presidential elections. Sige po, VP. Okay, last question. So, yes. Kuya Henry, nandiyan ka Hindi ba? na titigil yan, ma'am. Kuya Henry? Okay, wala na po doon. So, last question is from Haji, Brigada News FM. Haji? Hi, ma'am. May gabi po. Alright. Yes. Madam Vice President, you mentioned about the AKAP, the AIX as a form of vote buying. So does it mean po, ma'am, na dapat po, are you saying na dapat itigil na po yung pagsasagawa po nitong tinatawag na BBSF or Bagong Pilipinas Servicio Fair, since you've mentioned na yun nga po nagpunta ng Samar si Speaker for the BBSF, ma'am? Well, yes, that is a matter, na dapat pag-usapan ng executive department. Kasi clearly, ginagamit naman kasi talaga siya sa vote buying. In fact, noong nakaraang barangay elections, meron akong kausap na isang member ng House of Representatives. And then tinatanong ko siya, sabi ko, magkano ba yung suporta mo sa mga barangay candidates? And then sinabi niya, I don't give. Binibigyan ko lang sila ng allotment ng wala pang akap noon eh. Binibigyan ko sila ng AIX and tupad. Grabe, So, intindi. clearly, Lupit. sa ganun, meron ng parang some sort of admission from a politician na Correct. ginagamit siya for vote buying. In fact, noong nakaraang election din ng barangay election, merong nag-file ng case talaga, di ba, sa Davao Region kasi ginamit siya pambayad sa mga botante. Well, kung ako ang presidente, hindi ako bayad ng ganyan. Kasi para saan ba yan? Di ba para sa mga individuals in crisis? At para sa mga kampus? Ang dami-dami kayang nakakatanggap na hindi in crisis and hindi kapos. In fact, sabi nga nung DSWD, bago lang, di ba? Nagpalabas sila ng news item. Sinasabi niya doon, huwag i-politicize ang pamimigay noong kanilang ayuda. GC, I see that certain Dodi at Kat Domingo naka-raise yung kamay nila. Gusto mo ba sila Dala ko, i-acknowledge? short. Or wala na Dala po si Kat. Kat, okay. Dodi? Okay. Oh, Sige. really? Last question. Yes, hello, VP. Oo, may Dodi oo. Yeah. Okay, so citizen lang ako, average citizen, average voter. So, obviously, hindi naman talaga in the legislation yan. Tama kayo, VP. And para sa akin kayo yung kauna-unang nabuto si BBM. Election pa lang, alam natin, ng 2028, kung sino susunod, and alam natin lahat kung saan gagawin ng mga yellow and left para ma-prevent yan. Pero look at us now. Ngayon, sa bansa natin, ang nagiging voice of reason, dito mga left. Mga left, something is wrong. Di ba? Ngayon ko lang, ma'am, hindi naman seryoso, pero you think may sibling rivalry itong si Senator Ivy at BBM. Kasi, ini-expose at na-expose tuloy yung leadership ng kapatid niya. Yun lang, ma'am.